The story must present the magic drawing. Hello mga madlang queen, this is your queen, Queen with Magdalene. Sa pagpapatuloy ng storya ng The Story Must Present the Magic Drawing, napanood natin na napunta si Grace sa mundo kung saan nanggaling si Princess Sabriana. Ngayon, kwento ni Grace sa mga magulang ni Princess Sabriana ang nangyari sa anak nila. At muling bumalik si Grace sa mundo ng mga tao o dahil sa gustong muling makasama ng mga magulang ni Grace ang kanilang anak. Ngayon, tunghayan natin kung makahanap ba ni na Hari Antonio at Reyna Esmeralda ang kanilang anak o si Princess Sabriana sa mundo ng mga tao. Abangan natin yan, panoorin na natin to. Kailangan natin muna mag-isip ng paraan, Esmeralda. Huwag kang magpadalos-dalos. Baka mapahamak yung anak natin. Pakiramdam ko may kumupok sa kanyang mababait na puso. Nakilala mo naman yung bata kanina, di ba? Mga baka silang kumupok sa anak natin. Hindi ko alam, Antonio, ha? Masama ang iniisip ko at kutob ko na ang bata na yan ang dahilan bakit napunta sa masamang anak natin. Ha? Huwag mo kang pag-isipan ng masama yung bata. Pati yung bata, pinag-iisipin mo na masama. Alam ko na kaya lumayo ang loob sa'yo ng anak natin. Dahil pinipilit mo yung anak natin na gawin yung gusto mo kahit ayaw niya. Parang napipili siya na lang sila gawin kasi mga magulang niya tayo. Ako naman, pumapayag lang sa gusto mo kahit ayaw ko. Dahil asawa kita at reyna ka ng palasyo. Kung saan reyna ka ng palasyo ko na ako ang tumatag at humalili. Parang nagagalit ka sa pagpapalaki ko sa anak ko. Wala kang pake kung ano ang desisyon na gagawin ko. Anak ko siya, sa akin siya nanggaling. At sa akin lang dapat siya masunod, hindi sa'yo. Hindi sa'yo dahil ako ay ang tunay na mas may karapatan sa anak ko dahil ako ang nanay niya. Alam ko ang nanay ko, Ate Glenda. Simula't bata pa ako, hindi ko alam. Ang pagpapalaki niya sa akin, lagi lang siya nagagalit. Sunsurunan ako sa mga gusto niya. Kahit hindi ko gusto ang mga pinapagawa niya sa akin, ginagawa ko. Para lang sa palasyo at para kay Papa. Kasi gusto kong manatiling matatag yung pamilya namin eh. Gusto ko mag-ibaayos yung pamilya namin. Hindi ko lang alam kung ano yung magiging pakiramdam. Kasi sobrang sakit sa piling. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Sobrang sakit. Kung ayaw mo pang bumalik sa mundo nyo, kailangan mo munang pagpahinga muna dito sa mundo ng mga tao, ha? Pero balik tayo sa pinag-uusapan natin. Paano kung yung drawing na yan, hilingin ng mga magulang mo na makapunta sa mundo natin? Baka ipahapak yung mundo namin. Hindi mag-alala. Gagawa ko ng paraan, hindi mangyayari yung isip nyo. Saan ka pupunta, Patrick? Bisitahin ko si Sabriana. Sabriana na naman? Di ba nag-usap na kayo kahapon? Mag-uusap na naman kayo? Kailangan ko kausapin si Sabriana. Para sabihin ko sa kanya na mahal ko siya.
Ayan tayo eh. Isang linggo pa lang nakakapasok sa eskwelahan. Isang linggo pa lang nakapasok sa eskwelahan. Si Sabriana. Tapos isang araw siyang umabsent. Na-miss mo na agad siya. Nag-aalala ako sa kanya. Baka may may ginawang masama sa kanya si Trisha. Walang mangyayaring masama kay Trisha. Walang mangyayaring masama kay Sabriana dahil ando naman si Ate Glenda siya kasi Kuya Leonardo. Andun si Grace. O, walang mangyayaring masama. Ha? Kaya ikaw, huwag ka mag-iisip ng masama. Magiging negative yung mga iniisip mo eh. Pag mga ganyan yung iniisip pa ng iniisip, huwag mo isipin yan. Isipin mo maging matatag. Makakaya natin to. Okay? Makakaya natin to. Salamat. Maraming salamat ha. Pero masaya ako na muli ako nakilala ng babae na kasing ganda ni Sabriana. Ayan tayo eh. Inlababo ko na talaga tuluyan, pero yung pag-iilab mo kay Sabriana, iwasan mo yan. Kasi pag marinig ka na naman ni Trisha, hindi natin alam. Kaya naman, kausapin mo yung nanay ni Trisha tungkol dyan sa ginagawa niya. Baka mapahamak si Sabriana. Baka hindi na kayo muling magkita ni Sabriana sa gagawin ni Trisha kay Sabriana. Naku, kausapin mo ni mga magulang ni Trisha at isumbong mo siya. Hindi ko lang alam kung andun ang magulang ni Trisha. Alam mo naman, busy sa trabaho, wala sila time sa anak niya. Alam ko na bakit nagkakaganon si Trisha. Kaya puro selos at galit na nasa puso niya dahil walang nagmamahal sa kanya. Kasi pati yung pagmamahal ng mga magulang na dapat ibigay ng mga magulang kay Trisha, hindi na ibibigay kasi sobrang busy ng mga magulang ni Trisha. Si Trisha ba may mga kapatid? Wala. Walang kapatid si Trisha. Only child lang siya. Eh di ibig sabihin mag-focus dapat yung mga magulang kay Trisha. Hindi pwede mawala. Pero ang alam ko, andoon, meron siyang lola na nagmamahal sa kanya at nagpaparal sa kanya. Hindi ko lang alam ba't ganun pa rin yung ugali ni Trisha. Hindi ko alam kung bakit ganun yung sobrang masama yung ugali niya. O Trisha, bakit pasama na naman niyang kamo? Hindi ko alam. Naiinis ako sa babae na yan. Kailangan ako gumawa ng paraan para masira yang Sabriano na yan dyan kay para masira yung imahe ni Patrick dyan kay Sabriana. Anong gagawin mo? Simple lang. Makikipagbati ako kay Sabriana. Kailangan ko maging sincere sa kanya na humihingi ako ng tawad. Kung sa ganon, hindi na mangyayari yung susunod na natin gagawin. Diba? Hihingi ka ng tawad. Parang sa ilang beses mo ginawa is pananakit at pagsasalita ng masasama diyan kay Sabriana. Parang hindi kanya makayang patawarin. Ayan ka na naman. Yung iniisip mo, parang mas may iniisip pa ni Sabriana kaysa sa iniisip mo. Itigil mo nga yan. Hindi ikaw si Sabriana para mag-isip ng ganyan. Alam ko naman yun, hindi ako si Sabriana. Pero mas alam ko yung kapakanan ng anak ko kaysa sa akin. Ayun. Alam natin yan. Diba?
Iron, iron, iron. Mas alam natin kung ano yung nakikita. 'Di ba? Kailangan kong magtagumpay sa plano natin. Nako, gumagawa na ng paraan si Trisha para muling masira ang tiwala ni Patrick dito kay Sabriana. Ano pang susunod na kaganapan sa next episode? Abangan dito sa Starbucks Present The Magic Drawing.